Game. Kilat. Cordless drill. Ito natin. So, nabili ko to around 2 weeks ago. At hindi ko agad ni-review. Hindi ko agad binuksan. Ngayon ko lang i-review. Dahil sinubukan ko muna itong gamitin. So, ito siya, no? Bago ko ikwento sa inyo yung experience ko kung paano yung performance nito, tingnan nyo na muna yung ayan. Meron siyang manual, meron siyang kasamang baterya, charger, ito yung mismong cordless drill, na ang chuck nito ay 10mm, tapos meron siyang kasamang mga bits. Okay yan. Tingnan muna natin yung quality. So, ito ay Kilat. I think this is a Singapore and Malaysian company na relatively new. I think mga 3 or 5 years pa lang to sa market. At makikita nyo naman, no, makinis yung kanyang pagkakayari. Hindi ka mukha ng ibang nabibili na mga unbranded or yung mga fake na ibang drill o ibang tools na hindi pulido ang pagkakagawa. So, ito siya, no? So, meron siyang function para makapag-screw ka, screw and unscrew. Meron function for drilling and pagkaka-concrete or bato yung kailangan mong butasin, meron siyang hammer function or percussion drill. So, meron siyang high, H, and L, low speed. Low, gagamitin mo kung mag-screw pa or unscrew. H or high speed kapag magbubutas ka ng bakal or bato. Yung likod niya, bakal. In a jiffy, pwede mo yung gamitin na pangpukpok. Okay? So, ito siya. Ito yung battery niya. Ang type ng battery nito ay Makita interface. So, hindi ka magkakaproblema dahil popular ang Makita interface. So, kabit na natin, no? Testingin natin. Kung napansin nyo, no? Fully charged siya. No? Okay ito, no? Kasi kapag nakapagtapos ako ng dalawang project, yung isa kong project na ginawa, ito. No? Yan ay open style cabinet na ginawa ko at makikita nyo, ginamit ako ng mga screw. So, nagawa ko yan. At isa pang project na ginawa ko using this cordless drill is yung project ng pamangkin ko para sa eskwelahan na ice cream cart or sorbetes cart. So, nagawa ko yung mga yon using this and in spite na napakadami kong binutas, napakadaming screw na aking in-screw, fully charged pa rin yung battery niya. Galing! So, itong kanyang chuck ay bakal na, hindi unlike yung iba na plastic pa, no? At ang maganda rito, ibigyan ko kayo ng testingin natin, ha. Halimbawa, ito kuha tayo ng isang bit. Pasok natin, ha. Wait, ha. Ayan. Meron siyang locking mechanism, magkiklik siya, tutunog. And that's it, nakalock na siya. So, hindi siya malalaglag. Yung iba kasing binibenta mga cordless drill, hindi locking type yung chuck eh. So, ihigpitan mo lang, pero pag ginagamit mo, lumuluwag. So, ito maganda. So, nung ginamit ko siya, hindi naman natatanggal yung niya, no, yung kanyang drill bit. I think sa mga heavier drilling or screwing projects, baka hindi ito enough. So, kasi meron akong mga ginawa dating project na halimbawa yung mga hardwood talaga, no? Yung tropical hardwoods. Lumuluwag to or ito, hindi niya kayang hawakan, dumudulas yung drill bit. So, pagka ganon, ang marerecommend ko lang is gagamit ka ng ganito. No? Hexagonal na drill bit para hindi talaga dudulas. Unlike dito na bilog siya. Okay? So, by the way, ito nga palang mga kasamang drill bit, Ito mga to, na sinama niya rito. Ang comment ko lang, hindi maganda yung quality. Poor quality. Sandali lang, purol agad at napakahirap bumutas. So, dahil kasama naman siya sa package, okay lang.
So, bumili ka na lang ng mas magandang quality na drill bits. So, ito siya, no? So, makita type interface, okay na okay, no? At ang isa pa pala, no, na nagustuhan ko rito, pag pinindot natin yan, pang ilaw na yan, kung sa binitawan ko, hindi agad siya mamamatay. Around 5 or 10 seconds bago siya mag-turn off. Hintayin natin, ha? Ayan, naka-on pa rin, no? Ayan, mag-off siya. Anong purpose? Nung una, nagtataka ako sabi ko, effective ba to? Bakit gano'n? Ayaw mamatay. Ang purpose pala niya, napakaganda. Halimbawa, ako ay merong babarinahin, maraming butas, okay, screw, maraming screw. Ginamit ko to. Iilaw siya. Hindi siya mamamatay, i-ready ko yung susunod na i-screw ko or bubutasin ko. Ready siya. Kita mo kaagad. So that's a very nice touch, no, na innovation ni Kilak Power Tools. Okay? So to sum this all up, okay ang quality nito. Mas mahal siya ng konti kumpara sa mga unbranded or fake na mga power tools na nasa market. Pero mas pulido ang yari niya. At galing ito sa isang kumpanya na nagpapakilala. Bagong kumpanya na nagpapakilala sa atin. So, sariling tatak niya to, hindi ito inventong tatak. Pangalawa, yung kanyang battery, yung interface niya is makita type, hindi ka mamumroblema sa paghahanap ng baterya. Dahil ang ganitong klase ng baterya ay prevalent worldwide. So, madaling maghanap ng battery nito. Kahit na hindi mismong Kilak yung battery na mabili mo, basta makita type battery na 20 volts. 20 volts kasi itong battery na to eh. Matibay ang buhay ng baterya, hindi pa rin nagbabago mula na nakagawa ako ng 2 project. Naka fully charged pa rin siya. Metal, ulitin ko, metal to, which is very good. And word of caution lang, itong mga ganitong klaseng cordless drill, hindi ito ginawa for professional use, hindi ito for heavy duty use. So, kung gagamitin mo ito sa construction or sa machine shop, hindi ito tatagal o baka hindi kayanin. So, better off bumili ka na lang ng mas matibay na brand like Inco or other brands na apt for that usage. Pero ito, this is specifically made for home use, for the DIY wires. And para sa akin, it performs perfectly that function. So that is my quick review of this Kilak cordless drill. Ang model nga pala nito ay Kilak KDC013. Meron pang ibang model. Meron silang model na 13mm yung kayang ipasok na drill bit. But this is the 10mm model. So that's it. Thank you for watching and have a good day.